Napakabata pa ng tinakbo ng isang Honda 12 Las Buta 9 na ito. Ayan. 7,000 plus pa lang ang tinakbo pero may kakaibang tunog na. Paano masabi? Ayon sa may kanya, pinarinig niya daw rin ito sa kasa. Well, pakinggan natin. Nakakatakot ang tunog niya, parang mga nagsusuntukang pera. Tinanong ko ang may kanya kung na-check ba talaga ang tensioner niya at ang tugon ng may kanya, ore pa, pinalitan pa nga yan ng bago. Ayun o, tingnan mo, may marking pa. At dahil dyan, mag-proceed tayo sa valve clearance. Konting trivia lang, alam nyo ba na kapag mekaniko ang jowa nyo, ay talaga namang tatago ang itim sa talukap ng mga mata nyo. Grabe makapihit si Delphin, talagang banayad na banayad, talagang mawawalan ka talaga ng itim sa mata. Yung finger of death pa lang ang ginamit natin pero mukhang dito talaga galing ang issue repa. Masyadong malaki ang clearance ng kanyang valve adjustment screw. Adjustment o adjuster? Basta pang adjust. Tapos yung bearing niya, all goods naman. Intake 10, exhaust 24, cold. Sundin natin yan. Dito tayo. Laki oh. Laki ng clearance at dito malaki rin ang clearance. Gamit tayo ng pillar gauge instead of peeling gauge. 8-9 na box wrench yung naka 90 degree at syempre yung T-wrench na pang adjusting screw. Iwan ko na rin sa comment section yung Mechanic 101 starter pack. Dito ay makakagamit ka na ng basic tools para i-adjust yung valve clearance parang ganito. Lalo't kung na-experience mo yung gantong tunog. Isang kamay lang. Taas mo yung daliri. Taas mo. Dulo lang, 10 yan. Pare-pareho yan 10. Oh, maluag, gintay. So, babaguhin natin yan. After ko ipa-adjust ang valve clearance, syempre dapat maramdaman niya rin na parang minamagnet yung pillar gauge versus sa adjusting screw. Kailangan makaramdam ka na parang minamagnet. Yung daliri ni Delphin parang vice grip. Tingnan mo, hindi na siya gumamit ng box wrench at yung T na pang-adjust ng screw. Finger update niya na lang. Dito nga ay nag-double check tayo repa para malaman natin kung talagang standard ang nilagay ni Delphin na clearance. Kita mo to. Na hindi gagalaw yan. Na hindi gagalaw yan. Ito gagamit ka yan. Yung isa nakakontra, papalik. Yung isa pababa. Huwag mo lang sagad. Huwag mo lang gamitin yung mukha mo. Hinaan mo agad eh. Yan. Pigil dun sa ano, T. Pababa. Oh, hindi lalaban yan ha. Baka mamaya ikaw na. Feel mo. Hila mo. Dapat may papasok mo rin yan. Okay, pasok mo ngayon. Dapat may papasok mo yun na swabe lang. Tapos nilain mo ngayon. Gitna, huwag ka sa gilid. Pati sa gilid ano yan. Nasa patwalk ko lang yun. Kung ka sa highway dumaan, gitna. Yan. Pakita ko lang sa inyo, 0.10. Yan yung clearance ng intake. Kailangan dito, pagka sinalpak mo yung pillar gauge at pag hinatak mo, yung tipo bang nakakaramdam ka lang ng minamagnet, hindi yung parang pakiramdam mo binabarang ka. Nagtaka tayo kung ba't di niya pa kinakabit ang head cover. Ayun pala, nawawala yung nut ng pillar gauge. Saan yung tornilyo? Yung nut. Yung nut ng pillar gauge. Asan? Turo mo para may ebidensya tayo. Nawawala. Puta, hinanap na sa loob ng makina. Hindi kaya nahulog dyan sa loob. Dito. Hindi kaya nahulog dyan. Pag dyan nahulog yan, wala. Overhaul to, pin. Kakaroon ka ng bagong contact link. Double check, bago isara, bago mag-abono. Yan. Okay, pasado. Bago mag-abono. Nakayip. Kabuksan na to yun. Saktong higpit lang pin. Gagamitin yung mukha. Uwop. Napuputol yan. Uwop.
Alright na, Pin. Ayan. Alright na daw. Okay. Tingnan natin, ha. Ito na. Oh. Puta, lupit mo talaga? Kaya, Pin? Lupit mo talaga, Pin. Oh. Ayimik naman. Tingnan mo na lang kung may maglilikpin. Kalikutista Laboratory Main or Kalikutista Laboratory 13 Martires sa Google Map. Kaya nga tinanong ko si Delphin dyan kung Delphin, alright ba tayo dyan? Tuwan-tuwa siya, oh. Nakabuo siya ng motor.